Nandito tayo ngayon sa Oriental Mindoro at kikilalanin natin ang nagpapanatili ng katahimikan at kapayapaan dito sa Oriental Mindoro. Tara, samahan niyo ako. Kasama po natin ang PNP Provincial Director, Police Senior Superintendent Ronaldo De Jesus. Sir, good morning po. Good morning po. Sir, kwento mo naman paano ka nagsimula at paano ka napasok sa PNP? Graduate ako ng Philippine National Police Academy. I graduated in the year 1989. Then after that, ang first assignment ko sa Region 3 that covers Central Luzon. Then after Central Luzon, dito na ako sa Southern Luzon, particularly dito sa Mimaropa. Ang first assignment ko dito sa Mimaropa is as the Battalion Commander of the Regional Public Safety Battalion. Dito rin na headquarters nun. And then after my stint as the Battalion Commander, I was designated as the Provincial Director ng Oriental Mindoro. Sir, kayo ay member ng Class 1989. Yes, ma'am. Paano, sir, nakatulong sa'yo yung panuntunan ng PNPA na Learn Today, Lead Tomorrow? Lead Tomorrow. Yun ang pinaka-foundation namin. So meaning, we have to undergo all the trainings that we have to take para magkaroon kami ng yung leadership foundation namin, doon na ma-build up. And from then, yung pagdating namin sa field, sasamahan ng experience. So yun ang pinaka-basic foundation namin, bale. To learn today, lead tomorrow. We have to learn first and then we have to lead sa field. Sir, as Provincial Director ng Oriental Mindoro, Yes, ma'am. ano yung tingin mo na mas mapapaganda pa ang PNP sa Oriental Mindoro? Well, ang aim naman ng PNP is always to uplift our image, lalo na sa constituent, lalo na sa members ng community. Kasi whether we like it, whether we accept it or not, hindi naman ganun pa kataas yung pagtingin ng community sa PNP. So, meaning we have to work double time sa pag-uplift ng image namin so para mas maging credible kami sa community. Pag credible na yung PNP sa community kasi, yung law enforcement kasi partnership yan with the community. So yun ang pinaka-basic na dapat mailatag namin na iya. Sir, kumusta yung kriminalidad sa Oriental Mindoro? Dito, as compared to other provinces, considered kasi ang Oriental Mindoro as a Class B province, no? Meaning, mas less yung crime rate as compared to other provinces. Sir, pagdating naman po doon sa ating mga kapulisan, paano natin mas ma-uplift pa yung ating mga kapulisan? Well, ang kailangan dyan, as a leader, as a provincial, for example, dito sa office ko, as a provincial director, I should lead by example sa kanila. Kung ano yung ini-impose ko sa kanila na discipline, kung ano yung trabaho na pinapatrabaho ko sa kanila, dapat nakikita nila na ginagawa ko yan. And then, dapat din nire-recognize yung effort nila and good work na ginagawa nila. Sa amin, ang isa sa sistema namin dyan is giving them awards. So, last March lang, nakapagbigay kami ng more or less 80 medals dun sa mga receiving, sa mga deserving personnel. And then at the same time, yung mga scalawags naman, hindi naman naiwasan yan. Talagang kahit sa organization, hindi naman, ma'am, napakababa lang nun. Kaya lang, we have to impose discipline then by imposing penalties dun sa mga scalawags. From suspension, from reprimand to dismissal. Sir, ano ang pwede nyo may advice dun sa mga aspiring na gustong pumasok sa PNP? Dapat, anyway, makukuha naman sa training. We should be a bunch of disciplined people. Kasi law enforcement kami. Pag law enforcer ka, you should be credible. When you impose law, dapat credible yung personality mo. Yung pagdating mo pa lang, pag nakita ka pa lang ng tao, respeto ka na.
para mas paniwalaan ka ng members ng community, ng kung saan ka naka-assign lalo na. Para sa PNP dito sa Oriental Mindoro at sa kanilang Provincial Director, Police Senior Superintendent Ronaldo De Jesus, we give Thumbs up!